Noong unang panahon, sa gitna ng isang luntiang gubat sa Pilipinas, isang kakaibang treasure ang inanod sa ilog pagkatapos ng bagyo, isang puno ng saging. Pero ang kayamanang ito ang magiging mitsa ng isang maalamat na away. Sina Pagong at Matsing ang nakakita rito. Pero alam niyo naman si Matsing, mabilis ang kamay, mas mabilis ang panlalamang. Pinili niya ang itaas na bahagi ng puno dahil may mga dahon na ito. Ang sabi niya, para mabilis tumubo. Kay Pagong, ang ibabang bahagi na puno ng putik at ugat. Dito natin matututunan na ang shortcuts ay madalas dulo ay malas. Ang itaas na bahagi ni Matsing, nalanta at namatay. Pero ang pangit na bahagi ni Pagong, dahil sa tiyaga at alaga tumubo ito at nagbunga ng mga gintong saging. Humingi ng tulong si Pagong kay Matsing para pitasin ang mga bunga, pero ang tuso imbes na ibaba ang saging, nilamon niya lahat sa taas. Hindi niya alam ang pasensya ni Pagong ay may hangganan din. Nilagyan ni Pagong ng matutulis na tinik ang katawan ng puno bilang ganti. Nang mahuli ni Matsing si Pagong, ginamit ng ating bida ang pinakamalakas niyang armas, ang kanyang talino. "Huwag mo akong itapon sa ilog," pakiusap niya. Akala ni Matsing ay matatalo niya ang kaibigan pero nakalimutan niya, sa tubig ang tahanan ni Pagong. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa saging. Ito ay tungkol sa resilience at talino laban sa panlalamang. Sa huli ang hustisya ay laging nahahanap ang daan, mabagal man, parang si Pagong, pero laging sigurado. Kung gusto niyo ng mga ganito pang mga kwento, mag-follow and like and share kayo. At para naman makapag-upload pa ako, thank you.